Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ito po muli tayo mga kababayan, magbibigay lang ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mainit na political news sa ating bansa. Ang mainit ngayon yung impeachment ni Pusit at yung kanyang ginawang press con. Diyan po sa kanyang ginawang press con mga kababayan, kung ano-ano lang pinagsasabi, alam na natin yon. Yung tungkol sa kahirapan, tungkol sa pamumulitika, tungkol sa mga OFWs, at kung ano-ano pa na alam naman natin, no? Patuloy lang ang pagsira niya, no? Pananalita niya ng di maganda sa Administrasyong Marcos at sa speaker. At meron nga pong isang mambabatas diyan na meron pong pasaring sa kanya kay VP Pusit Duterte, no? Pero bago po tayo magpatuloy mga kababayan, i-shout out lang natin lahat ng ating OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners, mga guro at mga miyembro ng ating channel. Ganon din po, salamat sa lahat ng sumusuporta at tumutulong sa paglago ng channel na ito, no? So aside from that mga kababayan, si Bato po mukhang talagang manang-mana sa amo niyang si Digong na bayolente. Meron po siyang gustong saktan, sampalin at ininsulto pa ang pagmumuka ng kapwa niya mambabatas. Napakabastos mga kababayan. Dahil pikon na pikon no? Hindi po siya makabuelta sa taong ito mga kababayan. Pikon na pikon si Bato, kaya gusto niyang saktan ang kapwa niya mambabatas physically. Pero unahin po natin muna ang pahayag, no? Ang matinding sinabi ni Representative Paulo Ortega ng 1st District ng La Union. Doon po sa sinasabi ni Sara Pusit Duterte na mas maganda pa daw ang pamumuhay ng Pilipino noon sa panahon ng kanyang panunungkulan na niyang kanyang ama kaysa ngayon sa Marcos administration. Tingnan niyo, no? Baliw talaga, no? Talagang gusto niyang iangat ang kanilang pamilya. Wala na po, wala na. Nakita na namin ang totoong Duterte. Oo, mga sinungaling, mga mandarambong, mga entitled biatch, at higit sa lahat, kampi ng China. Sanla kaluluwa sa mga inchik. Okay, ano po ang sabi ni Representative Paulo Ortega? Nabubuhay yata sa ibang dimension. Ikaw naman, Representative Paulo Ortega, baka may nabili na silang galaxy nila dun. Sa dami pa naman ng pera nila, baka nakabili na sila ng ari-arian nila sa Galaxy XYZ. Ortega refutes Sara Duterte's claim that life better under Rody Duterte. O di ba ang galing lang, gusto lang talagang paangatin ang imahe ng pamilya nila itong si Pusit. O anong sabi ni Ortega? Nabubuhay yata siya sa ibang dimension si VP Sara. Kailan naging mas maayos ang buhay ng Pilipino nung panahon ng kanyang ama? Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos, gumaganda ang ekonomiya, bumababa ang inflation at patuloy ang pagbuhos ng suporta sa mga Pilipino sa kabila ng global challenges. Ang tanong natin kay VP Sara, mas maayos ba ang buhay ng Pilipino noong ang gobyerno ay tambak sa utang, may pandemic mismanagement, at laganap ang EJK? Mas mabuti bang magpatuloy ang kultura ng takot, korupsyon at incompetence? Ayun ang mga tanong ni Representative Ortega kay Pusit. Hindi nga pinaliwanag ni Pusit bakit niya nasabing mas maganda ang buhay ng mga Pilipino. Kung gumanda ang buhay ng mga Pilipino, nakabawas ng utang ang iyong tatay. Hindi. Dinoble mga kababayan. Talagang tanga lang to, no? Yung si tama si Ortega. You're living in another dimension, in a la la land where there is no only the Duterte is the pinuno. Hayop talaga, no? Tapos sabi pa dito ni Pusit, huwag kayong mag-rally, daanin nyo sa social media ninyo. Ay, alam na alam.
Sino ang financer ng mga dutae, vloggers, influencer sa kanilang mga social media account? Sino? 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 Tarantado mag-advise, ano? Hi! Ortega cited the Marcos administration's economic gains, including sustained GDP growth, record high foreign investments, stable inflation rates, and expanded social programs benefiting ordinary Filipinos. Correct, I agree. Lalong-lalo na ang nagbenepisyo yung mga magsasaka, mga mangingisda o tinutulungan talaga food security, food production. Walang gutom na Pilipino sa 2027. Yan ang dinakikita ni Pusit. Kasi wala siya tulog siya sa loob ng kulambo. Oo, ngayon lang po siya nagising. Kaya pag gising niya, para po siyang nakatake ng pampakalma. Tapos nag-hallucinate. He said the Duterte administration left behind economic scars, including record high government debt supply chain disruption and questionable pandemic spending. Ang totoo, baka gusto lang niyang lumayo sa issue ng impeachment at anomalya sa paggamit ng pondo. Pero kahit na anong pagbaluktot niya sa katotohanan, hindi mababago ang mga datos at ebidensya na nagpapakita ng totoong kalagayan ng bansa. Correct! Magaling siyang mag-deflect, magaling alam nyo na yung mag-bounce back. Huwag kami ang tignan ninyo. Tignan nyo si Bongbong, yan ang may kasalanan. Hindi ako ang may kasalanan. Hindi ako ang nagnakaw ng 6 trillion pesos. Hindi kami yung nanguha ng 51 billion. Si Bongbong yun. Oo, wala yan. Adik-adik yan tapos yung tatay niya pala adik. Tapos sa Davao City, mga empleyado sa Davao City Hall, mga adik. Diba? Ang daming nahuli. Instead of living in a fictional multiverse, she should step into the real world and contribute to nation building under the leadership of President Marcos. Oo nga. Kaso hindi niya gagawin niya kasi ang gusto niya, siya ang maging leader. Diba? Kaya nga niya sasabing God save the Philippines. Kasi may balak talaga sila, mga kababayan. May balak silang magkaroon ng destabilisasyon. Balak nilang magkaroon ng civil war. Mas gugustuhin pa nilang magpatayan ang kapwa Pilipino. Kasi ganun po ang Duterte. Diba 30,000 nga ang extrajudicial killing ng tatay niya? Okay lang yun. Hindi remorseful lang tatay niya. Kulang pa sa tatay niya yun. Mga bloodthirsty yung mga Duterte. Diba? O si Bato, anong sabi niya? Collateral damage yung mga namatay. Gago! 30,000 collateral damage. Ikaw kaya ang i-collateral damage namin, Bato? Gago ka Ito yung mga tao na walang pakialam sa buhay ng kapwa nila Pilipino, mga kababayan. There are so despicable, abhorrent people, mga kababayan. Ngayon, itong masakit, mga kababayan. Bakit? Kasi po, itong si Bato, mana lang sa kanyang amo na violente. Yung talagang makikita nyo, dadaanin sa baril, dadaanin sa kamao, dadaanin sa pisikalan o patayan. Mananakot sila ng mga kapwa nila Pilipino. Ganun po ugali nila Mga bastos, mga mapagkunwari, Biruin nyo, gusto niyang sampalin yung Akbayan Party List representative na si Sendanya. Yan po yung bagong swear-in na representante, Ngayon, kasi po tong si Representative Sendanya, nagbigay po siya ng kanyang opinion doon sa sinabi ni Sara Pusit na mas masakit pa ang paghihiwalay magjowa kaysa sa ma-impeach. Ang sabi lang ni Sendanya, wala kang graphs, hindi mo alam kung paano talaga magmahal at manilbihan sa bayan at sa Pilipinas. Hindi mo alam ang mandato mo bilang BP. Hindi ganyang kinukumpira sa isang love life ang pagsisilbi sa bayan. Yun ang sinabi ni Sendanya. Ngayon itong si Bato, nag-react ng matindi. Bakit ikaw ang nagre-react, Bato? Hindi yung mismong pinatungkulan. Bakit ka affected? Diba, halatang halata lang naman, mga kababayan, in defense of Duterte, gagawin nila Bato. Kasi sila mismo ang nasasaktan. Yung taong pinagsabihan, walang pakiramdam walang empathy yun Diba? Lumalabang kayo para lang pala sa Duterte. Totoo naman yung sinabi ng representante Diba? Ba't mo i-compare yung iyong mandatong manimbihan sa bayan sa iyong jowa? Private life yun
ang paninilbihan sa Pilipino at sa bansang Pilipinas ay public, 'di ba? O bakit ba to gigil na gigil ka? Kaya makikita niyo mga kababayan na pag nabuksan na ang impeachment trial sa Senado at nandiyan ang mga kakampi ng Duterte first. Magiging ano po yan, partial sila. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi na bato na magiging objective siya, magiging patas siya. Hindi, may sinabi na siyang pronouncement yan dati. Diba? O, si Robin Padilla, kakampi niya, no kaagad. O, diba may bias na kaagad? Ganyan sila, mga Duterte minions. Kasi manang-mana sila sa amo nilang Digong at Inchik. Ano ang sabi niya kay Sendanya? Halika nga dito at sampalin kita. Kasi tagilid yung mukha mo, sampalin kita sa kabila para tumuwid daw, mga kababayan. Diba? Pang-aalipusta ng itsura ng isang tao. Ganyan bang mambabatas? Ganyan? Ha? Si Sendanya siguro may physical deformities din siya. O, nakangiwi-ngiwi siya dito sa parting, ano ba yan, kanan. O, ang gusto ni Bato, sampalin niya sa kanan para tumuwid. Bastos ka, Bato. Wala kang galang, bastos ka. Ikaw ba ang binastos ni Sendanya? Ikaw ba ang binastos ng kapwa mo mambabatas? Bakit ganyan ka makapag-react? Nakakahiya po mga kababayan bilang senador itong mga tauhan ni Digong. Mga walang decorum, walang etiquette, walang moral fiber, moral decay meron sila. Biruin mo, naturingang PMP chief yan, naturingang kang PMA. Nasaan ang moto ng PMA sa'yo? Nakakahiya ka ba to? Biruin mo, sasampalin niya daw kasi nakangiwi. Tingnan nyo itsura ni Sendanya. Diba? So, ibig pala sabihin, pag ganyan ang mukha ng Pangulo, sasampalin mo rin ang Pangulo. Bastos ka ba to? Diba sinasabi nga nung mga minions nyo, ngiwi-ngiwi ang Pangulo, ano, sasampalin nyo rin para tumuwid ang mukha niya? Parang yung sinasabi mo kay Representative Sendanya. Nakakahiya ka ba to? Dirty politics talaga kayo. No, hindi kayo dapat tuluran, hindi po kayo ehemplo ng magandang asal kasi yung amo nyong Duterte walang magandang asal. Basura po ang mga pag-uugali ninyo, lalo ka na Bato, no? Biruin mo, PMP chief ka, PM mayor ka, napakataas ng respeto namin sa PMA. No? Pero hindi mo pinapahalagahan ang kanilang mga motto, ang kanilang prinsipyo. Biruin mo, kapwa mo mambabatas, bababuyin mo ng ganyan. Pipisikalin mo, sasampalin mo, gawin mo. Diba si Baste nang gaganyan din, mananampal din ng tao? Ba't ang hilig nyong manampal? No? Ang hilig ninyong manampal. Ano meron sa sampal? Diba? O, ano na ba to? No, napakabastos mo. No? Talagang gigil na kayo, pikon na kayo, kaya nag-iiyak kayo, no? Napakawalang kwenta ninyong senador ba to? Lalo lang mong pinatunayan na dapat hindi ka na makabalik bilang senador. Napakabastos mo. Hindi mo nirespeto ang kapwa mo mambabatas. Bakit? May masama bang sinabi ang Representante Sendanya? Nagbibigay lang siya ng opinyon, hindi niya binastos ang amo mong si Pusit, kundi ikaw yung bastos. Di po ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye. God bless.